Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupang balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang. Dinadagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga api iyong binali tulad ng Midian na iyong ginapi. Ang panyapak ng mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Ito po ay isang propesiya galing po sa Lumang Tipan na nagsasabing may darating na isang taong papawi sa luha at bighati. Pagbibigay ng liwanag sa kadiliman ng buhay, papasanin ang bigat sa balikat, itutuwid ang mali para sa mga api. Papalitan ng lumbay ng kagalakan, at ito ay naganap. Isang Mesayas, isang tagapagligtas, ang isinilang upang magbigay ng dakilang kaligtasan. Naganap na. Naganap na ang kalooban ng Diyos para sa sangkatauhan. Naganap na ang lahat, ngunit hindi ito ang wakas. Ang kaligtasan ng tao ay inihain sa bawat isa, ngunit tayong mga tao ay hindi pa nakahanda. Hindi pa buo, hindi pa ganap. Kung kaya't niyakap ng Diyos ang kanyang krus para sa sandaigdigan, ngunit ang tao ay hindi pa handang yumakap. Mga kapatid, naganap na. Pero bakit kulang pa rin ang ating pagtitiwala sa kaligtasang kanyang ipinagkaloob? Bakit paulit-ulit tayong nananatili sa ating paggawa ng mga kasalanan? Likas sa ating mga tao ang kahinaan na nagiging dahilan ng ating pagkukulang. Subalit, hindi sumuko ang Diyos. Gumawa siya ng tulay. Gumawa siya ng paraan upang ang tao ay makaabot sa Kanya. Anong klaseng pag-ibig mayroon ng ating Diyos na handang gawin lahat para sa Kanyang nilikha? Binigay ang Kanyang bugtong na anak, dumanas ng paghihirap at dusa para sa atin dahil sobrang mahal tayo ng ating Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig. Taglay niya ang katangiang ito at pinakahangad niya na makita sa Kanyang mga anak. Lahat ng mga bagay ay nalikha. Ito rin po ay bunga ng Kanyang pag-ibig. Noon, ngayon, at maging sa darating na panahon, mamamalas ng sangkatauhan ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos. Mga kapatid, kung kayo man ay dumaranas o dumadaan sa mga pagsubok sa kasalukuyan, kaisa po natin ang ating Panginoon dahil unang-una siya na dumanas ng ating mga kasalukuyang nararanasan. Minsan niya nang wika, nadala rin siguro ng labis ng kanyang hapis, Ama, kung maaari ay ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang misyon para sa kaligtasan ng mundo dahil totoo pong mahal tayo ng ating Diyos. At ito po ang tanda ng kanyang dakilang pag-ibig sa ating lahat.
Dalangin ko na maganap din nawa ang kanyang kalooban, ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Na mapaglingkuran ng kapwa, magsilbing liwanag sa mga nadidiliman, magbigay ng pag-asa at lakas sa mga nangungulila. Tumulong tayo sa mga nangangailangan. At higit sa lahat, magmahal ng katulad ng sa ating Panginoong Diyos. Ang pagpapasakit at pagkamatay ng ating manunubos doon sa krus ay hindi dahilan upang matapos na ang kanyang misyon dito sa lupa. Bagkus, ito'y nagpapatuloy sa pamamagitan natin ng mga mananampalataya sapagkat naganap ang pagliligtas na ipinangako ng ating Panginoon. Kung ating babalikan sa araw na iyon ng Panginoon sa kabuuan ng kanyang pagkadiyos, ay nagpakababa at naging masunurin hanggang sapitin niya ang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Upang sa gayon ay may pahayag ang kanyang kaluwalhatian upang ang ating kaligtasan ay matamo natin at maihatid ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga makasalanan. Kahit sa kabuuan ng kanyang pagiging Diyos, tinanggap pa rin niya ang mga pangiinsulto, mga hagupit ng walang pagnanais na gumanti o lumaban man lamang. Pinahirapan, sinaktan siya, ngunit hindi siya nagbanta sa mga taong nagpahirap sa kanya. Bagkus, ibinigay niyang buong buo ang kanyang sarili sa mga taong humatol sa kanya at kanyang pinatawad lahat ng taong nanakit, mga bagay na ginawa sa kanya na hindi katanggap-tanggap. Tinanggap niya ang ating mga kasalanan. Ginawa niya ang kanyang perpektong pagsuko, perpektong paghihirap at perpektong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Ito mga kapatid ay bagay na naganap na. Ang Panginoong Hesus sa kabuuan ng kanyang pagiging Diyos at pagiging tao, siya'y namatay doon sa krus para sa atin. Masasabi ko po, ang kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay isang victory o katagumpayan upang mapatawad ang kasalanan, mawala itong ating kamatayang nakapataw sana sa ating mga tao. Ang ika-6 na wika, mga kapatid, tandaan natin, isang susi sa pintuan, sa malawak na biyaya at walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. Ang lahat ng sakripisyo, paghihirap ng Panginoon doon sa krus, na siyang naghatid ng kapatawaran sa mga kasalanan, at higit sa lahat, upang makuha natin ang buhay na walang hanggan. Dakila ang hiwaga ng kabanalan at pagka-Diyos ng ating Panginoon. Sa unang Timoteo, Kabanata 3, talatang 16, ating mababasa. Walang pagtatalo, hindi makakaila, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong mga nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampatatayanan ng sanlibutan, tinanggap sa itaas ang kanyang kaluwalhatian. Naganap na. Punta tayo sa wikang Grego, tetelestai. Ano po ang ibig sabihin nun? Ito ay isang salita ng katumbas ay kasiyahan. Kasiyahan. Parang isang sundalo na yung kanyang mission ay accomplish. Natupad ang isang mahalagang ekspedisyon. At kasama po sa kaganapang yan ang pinasimulang ministeryo na natapos doon sa krus ng Kalbaryo. Ang pagkasugo po ng ating Diyos Ama ay tinupad ng ating Panginoong Hesus ng walang labis at walang kulang. Naganap niya ang gawain sa pamamagitan ng pagkakasundo. Unang 1, Kabanata 2, talatang 1, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala.
Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. At ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ng ating Panginoon, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod. Nang gayon, ang mga tao ay maging kaibigan niya rin. Ikalawang Korinto, Kabanata 5, talatang 18. Naganap ang pagiging maamong kordero, dinala sa patayan, gayon di siya'y walang imik. Siya'y binugbog at pinahirapan, ngunit hindi niyo siya mararamdam na kumibo. Kahit isang salita, tulad ng tupang nakatakdang papatayin, ang kordero hindi tumutol, kahit nagupitan, at hindi umimik kahit konti man. Mababasa niyan sa aklat ni Isaias, Kabanata 53, talatang 7. Naganap sa kanya kung ano ang mga bagay na nasusulat sa kautusan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, sa Lucas 24, talatang 24, ito ang tinutukoy ko, nang sabihin ko sa inyo, nung kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin at sa kautusan ni Moses, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Naganap na ng buong buo ang gawain ng pagliligtas dahil sa pagkahandog ng kanyang sarili minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami. Gayon din naman, ang ating Panginoon minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng tao. Subalit siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Hebreo, Kabanata 9, talatang 28. Tunay nga po mga kapatid, inumpisahan at tinapos ng ating Panginoon ang misyon ng pagliligtas. Kaya't magpasalamat tayo, maglingkod tayo sa Kanya. Hindi dapat magaling lang tayo sa simula, pagkatapos sa gitna, titigil na. Nakakalungkot po. Marami nagsasabi na sila ay maglilingkod sa Diyos. Ngunit ngayon, nawawala sila. Left the group, maalis. Tatandaan po natin mga kapatid, tatandaan natin. Ang mga magtatapat lamang hanggang kamatayan, ang siyang bibigyan ng gantimpala ng putong ng buhay. Sa Pahayag, Kabanata 2, talatang 10, mababasa natin yan. Bakit po binanggit yun? Dahil ang tunay na batayan ng tagumpay ay hindi ang mabuting simula, kundi ang magandang kawakasan. So, wag nating sasayangin mga kapatid ang mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Suko po natin sa Kanya, ang lahat sa Kanya, ang lahat ng ating pasanin, at upang magbago ang ating sarili, ayon sa Kanyang kalooban. Gayun din, patuloy po tayong magnilay-nilay, araw-araw. Basahin natin ang Kanyang banal na kasulatan, kasama ang ating mga mahal sa buhay, upang tunay nating madama mga kapatid ang kaligtasan na nais niya para sa ating lahat. Sa muli po, sa talata ng Hebreo, Kabanata 2, talatang 3, kaya paano tayo makakaiwas sa parusa kung ipapagwalang bahala natin ang ganitong kadakilaan ng kaligtasan? Ang Panginoon na nagpahayag nito noong una at pinatunayan din niya sa mga nakarinig sa Kanya. Paano tayo makakatakas, mga kapatid, kung pababayaan natin ang gayong dakilang kaganapan ng kaligtasan? Sagot, hindi tayo makakatakas. Siguraduhin hindi pababayaan ang dakilang kaligtasan na ibinigay ng ating mapagbiyayang Diyos at ng ating tagapagligtas, ating Panginoong Hesukristo, doon sa krus ng Kalbaryo. And the challenge right now, patuloy po tayong maglingkod. Paglingkuran natin ang siyang ganap.
Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensahe na iyong pinagkaloob sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang may akda ng buhay, at ikaw rin, Panginoon, ang pag-ibig. Salamat po, Panginoon, maraming salamat sa banal mong pagmamahal sa aming lahat. Maging sa kapatawaran na ang aming mga pagkakasala, Panginoon, ay nagpapatuloy, subalit paglapit namin sa iyo, inyo itong binibigyan ng kapatawaran. Manahan ka po, Panginoon, sa aming buhay at patuloy mo po kaming gabayan sa lahat ng oras. Naway ang kalooban mo lamang, O Diyos, ang siyang maganap sa aming buhay sa gitna ng lahat ng aming mga pagsubok na aming kinakarap. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ito ang aking dalangin. Amen and amen.